destination. Nandito tayo ngayon sa simbahan ng San Narciso, Quezon, kung saan mas kilala sa tawag na San Jose Obrero Parish. Na itinatag noong 1846. Makikita naman natin sa simbahan na ito na sa struktura niya na may pagkaluma na. Nakakalungkot nga lamang kasi hindi tayo pwede pumasok sa loob dahil nakasara ito. Ngunit maaari naman nating silipin o puntahan ang iba't ibang anggulo ng simbahan ito. Let's go! So narito tayo sa simbahan ng San Narciso na kung saan meron tong mga magagandang pagmasdan. Tara, lapitan natin. We're here at San Narciso na kung saan tinatawag nilang Barkong Bato. Hello everyone! Narito tayo ngayon sa isang lugar dito sa bayan ng San Narciso na kung saan meron dito silang tinatawag na Barkong Bato na sa kabila ng kagandahan nito ay meron itong itinatagong mahiwagang kwento. Tara, alamin natin kung ano. Sir, magandang hapon po, Sir Lau. Magandang hapon sa inyo. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras upang amin kayong makapanayam. You are from? Ano po, galing po kami Asalas yung Katanaman Extension. Mga what students? Students of from what college? College of Teacher Education. Okay. Welcome sa aming munting bahay. And I'm glad to meet you, students from SLSU Katanawan. Salamat po, sir. Mayroon po kami hinandang mga katanungan. Kaya ko masagutin? Kayang-kaya, sir. Kinagisnan niyo na po ang bayan ng San Narciso. Oo naman. Isa po sa magandang destination dito, yung lugar, kilala po yung tinatawag nilang Barkong Bato. Sinasabi po na may natatago itong kwento. Maaari po ba kayo magbahagi kung bakit mula noon, magpasa hanggang ngayon po, tinawag itong Barkong Bato? Sa ating literature o mga kwentong bayan, may tinatawag tayong alamat. Alamat ay maaring totoo, maaring katang-isip lamang at napakaraming bersyon ang kwentong lumabas tungkol sa Barkong Bato. So ang isang bersyon na nabasa ko dito is yung may dalawang magkasintahan na nagmamahalan ng todo. Labi sa kanilang pagmamahalan, ngunit kontra ang kanilang mga magulang at ang mga tao, ang kamag-anak. Kaya ang ginawa itong magkasintahan ito ay magkatanan sila. At nung panahon na may mga barkong dumadaong sa ating bayan at doon sila sumakay sa barkong yun, yung magkasintahan. Habang sila ay tumatakas, ay naramdaman ng mga kapamilya. At yung isa pa rin maniligaw na nagpipilita siyang maging kasama noong babae. So sila ay inaabot ng grupong ito at may parting sinibat yung barko. May mga pana pandala na ang barko ay nabutas, nasira hanggang ito ay utay-utay na lumubog.
ang nasabing barko. At sa habang lumulubog ang barkong yun ay nanatiling magkayakap ang magkasintahan at nagsumpaan na hanggang kamatayan ay hindi sila pwedeng paghiwalayin ng sinuman. At yun nga, lumubog ang barko at nawala, hindi nakita. At sa pagdaan ng mga panahon ay may lumalabas na isang istruktura na bato na nang lumaon nga ay ito raw ang barkong, ito nga siya sabing barkong bato sa kasalukuyan. Doon nagsimula ang kwento ng isang version kung saan nagsimula ang barkong bato na talagang napakaganda at dinadayo ng mga taga rito at ibang bayan upang tingnan ang kagandahan ng barkong bato. Naniniwala po ba kayo dun sa kantong yun? Ay sabi nga ay kasi ang mga kwento ang alamat ay maaring totoo, maaring katang-isip lamang. Ay kasi iba't iba ang kwentong lumalabas, pero maaring totoo na may ganun ng istorya nung araw na naganap. Ang wagas na pagmamahalan ay hindi pwedeng baliwalain at hindi pwedeng takasan, kaya ang dalawang nagmamahalan ay nagsumpaan magsasama hanggang kamatayan. So guys, nandito tayo ngayon sa Barangay Punta, San Narciso, Quezon, na kung saan ay binisita natin ang isang kuweba na pinupuntahan din ng mga turista. Tara, pasukin natin. Noong unang panahon, ang naggera dito sa Barangay Punta sa Haligi ay ito. Sinasabi din na ito ang ginawang bugad ng mga sundalo. Sinasabi na ang lagusan ng kuwebang ito ay papunta dun sa bundok kung saan ay tinatawag na crossing. Tapos, yung ilan din na nagsasabi na ang lagusan ng kuwebang ito ay papunta dun sa kabilang bundok, tabi dagat, papuntang Bicol. Kaya ayun, hindi natin mapasok yung kuweba. Hindi din tayo sure kung totoo yung sinasabi, ngunit isa din lang para sa akin, isa lang din yung pinaniniwalaan ko kung sino yung nakatira dito, isang matanda sa Maampalad is yun nga, pumanaw na rin siya. Ngunit ang iniwan niyang kwento, isang alaala na ang butas ng kuwebang ito ay papunta sa bundok kung saan tinatawag na crossing. Kung mapapansin nyo sa... Ayun, dito pa sa taas. Ano? Ayun, dati na naman pala. Kung napapansin nyo sa tinatapakan namin ngayon. Yan. Yan ay puro... Yan ay puro dumi na ng hayop. Paniki. Tapos nagiging... Lupa na siya. Yung paniki sa taas. Ayun, kitang-kita. Ito. Ano kaya itong sa dito? So yun guys, palabas na tayo ng kuweba ngayon. Sayang nga lang at hindi natin na abutan yung taong nagbabantay ng kuwebang ito na siyang makakapagsabi na kung ano ba talaga ang tunay ng kwento nitong kuwebang ito at ang tunay na lagusan.
San Narciso. Maari po ba kayo magbahagi bakit tinawag na San Narciso ang bayan ito? Ang San Narciso ay kinuha sa pangalan ng dating gobernador Narciso Claveria, kung saan siya ay dating gobernador na Espanyol at siya ay nakarating dito at yun nga, pinag-aralan niya kung anong mga, kasi ang San Narciso binubuo ng 3 sityo ng araw, ang sityo Uboyon, ang sityo Maayas-as at ang sityo Subong-Kogon, ang 3 sityo. So, kaya umuwi dito si Governor Narciso Claveria upang pag-aralan ang lugar. At doon ay nakita niya na ang sityo Maayas-as, na ito nga yung bayan ngayon, ang magandang lugar upang gawing sentro. Kaya ang naging sentro ng San Narciso ay ang Maayas-as, na ngayon ay bayan ng San Narciso. Kinuha ang pangalan ng San Narciso kay Governor Narciso Claveria. Interesting naman po kung saan ang galing yung bayan mismo ay yung pangalan po ng San Narciso. Kumbaga may pinagbasehan. May pinagbasehan. So, sumunod naman po, nabalitaan po namin ikaw ang sumulat ng himno ng San Narciso. Ano po kaya ang naging inspirasyon niyo sa pagsusulat ng kanta? Kasi lahat ng bayan halos ay mayroong mga tatak ng kultura ng kanilang bayan. Tayo ay wala pa noon. So napakahabang panahon, ako naingit sa ibang bayan bago mag-meeting, may mga programs, kinakanta ang himno ng bayan. So ang atin ay wala. So bagamat ako hindi musician, nagawa ko ito within 20 minutes. Hindi ako marunong tumutog ng mga musical instruments. Habang nasa labas ng simbahan, gumagawa ko ng himig. Parang tono lang, na upang hindi mawala, nire-record ko siya ng utay-utay para hindi mawala. Hindi nung buo ng tono, nilagyan ko na nilapatan ko ng wordings o lyrics. At yun nga, nais ko magkaroon ng sariling tatak ang ating bayan na kahit saan ka makarating, saan panig ka ng mundo makarating, kapag narinig mo ang awiting ito, ay malaman mo ikaw ay isang tubong San Narcisohin. Nagagalak po kami na interview namin ang sumulat po ng himno ng San Narciso. Salamat. Pwede po kaya kaming makarinig ng ilang bahagi? Opo. San Narciso, dakilang ngalan, bayan naming minamahal. Sa aming lalawigan, ika'y biyaya ng may kapal. Sa gala, sa likas na yaman, ulat-agap at kapatagan, kaming lahat ay nagkakaisa sa paglinang nitong wadyang bayan. Apat na mga barangay, sama-samang naglalakad, mga kahani ng pamilayan, mamamayan ay nagkakaagapay, sa pagbulag ay nagkakamasa, sa kabuhayan, sa gana ang bayan. Yan. Maraming salamat po sa Okay, thank you so much. Naman ang anytime na kailangan niyo ako, may mga tanong kayo, pwede kayo bumalik sa akin basta ako ay nahito. Salamat po, Okay, napakabait po. thank you so much. Thank you po. You're welcome. Thank you po. Thank you, sir. Touchdown to our last destination. Welcome to Napinto! Nothing else makes me feel high. She's like such a light. It's good. San Narciso! Nothing else makes me feel high. She's like such a light. It's good.
such a lot. It's good. Something about it changed my state of mind. It's her. Nothing else makes me feel high. She's like such a lot.